Ito sa tumatang si Dave at win naman ang ating pangatlo. 2-in-1 muli yung ating laban. Dalawang time extra laban sa isang team. Standard Druesahan ang hinatag dito. Retres nakakalikat si Dave at win naman nasa likuran. Druesahan ang dinadala 51k beses. Di kita nyo kalangriman. Uri mga dito. Mutikan pa sila rito ngayon. Tapatan si Dave at si Win. Sino nga makakalaw. 12-man breakaway kasama rito si Dave, Uranza, Pacquiao, Steve, Lizardo, Navarra, si Wen, si Trins, John Paul Morales, John Mark Hamingaw, George at saka si R. King. Dito ay nakikita natin dito, meron na tayo mga napapansin na tinatamaan ng pulikat rito at nararamdaman na rin nila yung pagod, gutom, uhaw. Kumaga hindi natin nakikita dito na nagkakabatan sila kundi patiisan to sila sa haba ng rota ngayon. Kanina ay napapansin natin kay Pacquiao ay doon siya tinamaan ng cramps o pulikat pero ay nakakapag-recover siya kaya ito ay tinatansya sa kanyang mga kakampi na makakapag-recover siya muli rito pero malayo pa tayo. Kumbaga naka 135 kilometers pa tayo at meron pa tayong I think mga 90 plus kilometers kaya dito si John Paul sinusubukan na muna niyang kontrolin pero hindi rin niya sila basta babagal dyan dahil kapag babagal sila aabutan at dito nga ay kumuha na ng pagkain dito si Trent dahil kailangan ng kumain dahil sa haba ng ruta kapag ikaw ay nagugutom rito kahit maiksi man niya ng ruta niyan kapag ikaw ay nagugutom at hindi ka makakasipa niyan at dito nga si Pacquiao ay umatras na naman siya dito pero sinubukan pa rin dito ni Pacquiao na kumapit sa kanyang kakampi at tinutulungan naman dito ni Steve na makakakapit pa. Grabe yung ating ruta ngayon kung saan noong last year din 2023 ito rin yung ating dating ruta. Kumbaga dito sa taon ng 2024 grabe yung ating mga amateur kumbaga yung kanilang pag-iinsayo ay dito natin makikita kung sino nga ba ang may kakayahan na sa kanilang mga pag-iinsayo dahil meron tayong mga sanay sa criterium at meron tayong mga sanay rin sa road race at si Pacquiao dito ay hindi na talaga nakakapit pang muli rito. Kumbaga kanina ay sumubok siya dahil nagpahinga at kumarga si Uranza ng 44 kbs doon naman ay napabitaw kaya ito ay napapasigaw yung mga nandito sa likod. Grabe ang kalaban mo talaga dito dahil mahaba yung ruta yung pulikat mo dahil yung gutom. Pwede mong labanan yan dahil meron tayong mga support dito. Yun nga lang kapag ikaw ay tinamaan ng pulikat kahit anong lakas mo dyan. Kapag ay ikaw tinamaan ng pulikat napakahirap yung labanan. Kundi ay talagang babagal ka talaga. Although pwede nang sanayin pero mahirap ding tiisin yan. Mas maganda talaga yung hindi ka natatamaan ng pulikat. At dito ay nilalabanan pa dito ni Pacquiao. Sinusubukan pa niya dito na dumikit sana pero talagang kumarga na naman yung kanyang mga kakampi dahil hindi rin sila pwede babagal dito dahil kapag babagal sila, aabutan sila nung ating peloton. Kaya ito ay meron tayong 11-man breakaway. Si Pacquiao lang ang nawawala sa atin dito ngayon. Nandito pa rin si Dave, Uranza, si Steve, Lizardo, Navarra, si Wes, si Trins, John Paul Morales, at saka si John Mark, si George, at saka si R. King dahil si Pacquiao lang nawawala dito at dito nga napapansin natin. Ito na yung kanilang formation dito dahil napakalakas ang hangin. Dito na sila ay talagang gulong to gulong na yung kanilang formation dito. John Paul naman ang humahatak, Navarra ang nasa likuran. Patiisan to sila dito. Grabe yung hatak dito ni John Paul. 40 kbs ang hatak ni John Paul. Nakadikit naman ito si John Trey Navarra at saka si John Mark Hamingaw, si Steve, at si Wayne George at si Lizardo. Grabe ang ating mga pro talaga kung mapapansin natin yung kanilang mga sipa rito ay napakasulid. Ito 30 kbs na naman sila rito. Kung kanina ay dinadala ni John Paul ng 40 ngayon maintain na sila dito ng 30. At si George O'Connor dito nakikiramdam siya rito dahil napansin niya dito na ito yung tamang oras. Kaya ito ay lalabas ako dito para magkalasan tayo dito sa ating breakaway dahil kailangan nating luwas dito sa ating breakaway. At sinabarang ko ng sumunod rito ni George O'Connor, pumiga yung dalawa dito. Tuto na ang gameplay dito para may kasama rin ang mga standard rin dito. Kapag may lalabas na isa, kailangan samahan. Lizardo, pangatlo. Lumabas naman itong si R. King para lumikit sa kanilang mga kakampi. Nasa likod rin itong si Dave, si Wednesday humahabol rin at naiwan itong si Trent sa likuran. Kaya nasa Uranza, si Steve, John Paul at saka si John Mark naman ang nasa likuran. Kung mga napuputol na rito yung ating mga breakaway ngayon. Kung kanina ay sama-sama sila dahil nakita nila na ito yung tamang pagkakataon dahil malakas ang hangin.
dito natin babanatan. Kumbaga, pwede lang kanina iwanan, yun nga lang inantay talaman nila na talagang makakasabay sana din dahil soon rin ito yung ating mga amateur. Yan din naman ang lalaro, kumbaga sila din yung papalit dito sa ating mga pro. Uransa umangat rin dito at humahabol naman. Si Steve Hura, John Paul dito, umangat na sana pero medyo naipit siya dito sa likuran ni Trends. Kaya hindi natuloy. Meron tayong mga umaagwat na rito kung mga sumasabog na yung 12-man breakaway kanina. Naging 11, John Mark Hamingaw, inunahan niya dito na si John Paul. Si John Paul dito, tinatansya na dito si Trends kung makakadikit dahil medyo matulin pa ang habol. Kung baka hinayaan na muna ni John Paul na papagurin na muna dito si Trends na dumikit rin. Dahil yung ating mga amateur ngayon, doon sila kumukuha ng experience kapag nakakalaban nila ang mga pro. Kaya marami sa atin na lumipat talaga sa maging army yung ating mga MTB dahil doon sila nakakuha dito sa RB ng mga experience kung paano ang galawan. Andito naman si John Rinabara, umangat siya rito at naiwan dito si John Mark dahil kailangan niyang tulungan itong si Dave rito ngayon dahil kapag aalis dito si John Mark, baka mahirapan siya dito kay Wins dahil malakas to si Wins at isang sprinter yan. Kaya aabangan natin dito at ito yung ating panibagong breakaway na to dahil napuputol sila kanina. Maghahati na sila ngayon. Meron tayong 6-man breakaway rito kasama si John Rinabara, si George, si R. King, Lizardo, Steve at saka si Uransa. Dito na si Steve, dinadala niya dito. Nasa likod naman itong si R. King, si George, at saka si Uransa, John Ray, at saka si Lizardo. Ito naman si John Paul, nag-jump rin siya rito, iniwan rin niya. Si Trends dito ngayon, napakasulit yung habol dito ni John Paul. Napakatining pa rin yung sipa at wala pa rin pagbabago. The 38 years old, John Paul Morales. Sulit na sulit pa rin yung kanyang mga sipa rito at naghabol siya sa kanyang mga kakampi na nasa ating harapan na. Kumbaga 12 sila kanina sa kanilang breakaway. Doon nga ay nakakaramdam sila ng ito na yung tamang pagkakataon para naman wasakin natin yung breakaway. Doon sila bumanat sa malakas na hangin. Grabe, sulit na naman yung gameplay dito. Kumbaga napasama si Arking. Kumbaga kailangan lang merong isang sasama sa kanila dahil kapag dinala nila yung mga Team Exodus dito sa kanang breakaway, baka masilat pa sila dahil malakas si Trent Surimati dahil, at saka si Wins dahil isang sprinter. Pero siguro kapag may ahon, lamang na dito si Arking dahil isang climber. Pero dahil patag ang ating laban, mas nangingibabaw rito ngayon ang isang sprinter kung dinala nila. Kaya ito ay nagpupursige rito yung singsikan group natin to. Kumbaga sumabog sila, kumbaga buo sila kanina. Yun ka lang, pinapakalas ni George Conner itong dalawang Exodus. Dito ay nagpoporsige si Trent kasama si John Mark at saka si Dave at saka si Trent at saka si Wins naman nandito sa ating likuran din. Ito yung ating second group, apat dito. Kailangan lang maintain din yung second group dito na hindi naman sila aabutan. Naka 162 kilometers na tayo. Nandito na tayo sa may Barotac Viejo. At kailangan lang i-maintain yung alang speed. Third group naman natin itong si Pacquiao. Kasama dito si Lance, si Pacquiao at saka Team V Parma. Nandito nga si Pacquiao ay medyo na bumitaw siya doon sa hatak ni Uransa. At ito naman yung ating likuran ng ating peloton. Marami pa sila dito pero marami na rin tayong kumakalas. At dito nga hinahanap natin dito si Azor. Yun nga lang nawawala si Azor dahil sumimplang siya kaya ito hindi na pasama rin sa harapan at sa ating peloton rin wala rin siya dito. At si Jose Maria medyo nang hinayang tayo dahil nasa breakaway na sana Naging top 5 na sana, yun nga lang hindi niya natiis yung kalang maintain naman kanina doon sa kanilang 5 nasa ating first group ngayon. At ngayon nga ay sa breakaway na siya, nasa likuran na nandito sa ating peloton. Ito ay wala nang gustong humabol rin dito sa kanila kasama si Andre, si Dave, si Darrell. Si Peter sayang ay sumakay rin. Si Peter sa van medyo naplatan siguro at si Winay ay hindi na siya umiimik. Bakit kaya? Lonely si Winay. Pwede ka nating malaman kung anong dinadamdam o di iniisip ni Winay doon. At naman yung ating second group dito, tuloy-tuloy pa rin sila rito dahil kapag babagal din sila dyan, aabutan sila nung ating person. Kailangan dito ay dalawang Team Exodus talaga magpupursige rin magtrangko dahil yung dalawang standard yan sasabit na muna dahil meron silang kakampi. Pwede lang hatakin yan pero talagang Exodus talaga ang magpupursige magtrangko dyan. At nandito naman si Lexi from Davao.
Andito si Lexi rito kahit pagod siya pero ngumingiti pa rin siya rito. Sino ay nagpapasaya sa kanyang damdamin ngayon? Pwede ka nating malaman at itiks ngayon. At ito naman yung ating mga women's natin kasama Maika at saka si Chelsea Sabado. Tatlo rin sila magkasama. At second group naman natin dito, apat, dalawang team El Dominos dito at dalawang team Standard. Andito si Dayday at ang baby loves ni Andre Domingo. Baka marinig tayo ha. Andito si Angel Hope Gonzaga ng team El Dominos. Ito, dumada pa rito si Angel ngayon. Malakas to, yun nga lang, medyo nag-aaral ata to ha. Kung syempre kapag nag-aaral ka at nag-iinsayo, medyo hindi mo masyado talaga magagampanan yung pag-iinsayo mo. Syempre mas priority ang pag-aaral. Ayan na si Angel, dumada ba rito at kaya-kayang sabayin ngayon si Dayday na malakas yan At nandito ang bibilas ni Andre, nasa harapan natin. Apat din sila dito, second group natin yan. Grabe ang ating mga women's talaga, no? Kumbaga, babae sa pangalan pero lalaki ang galawan. Andito naman si Dayday nasa ating harapan. Si Angel naman, kumbaga nasa likuran. Grabe yung ating mga women's talaga, kahit mga babayan pero hindi kaya ni White Mix yan. At nawawala rito si John Mark Hamingaw nag-CR siguro dahil nawawala siya rito si Trace dito naman. Ang humata kailangan dito sa dalawang Team Exodus ay merong isang magsasacrifice dito para sa domestic dito na si Wales dahil ito ang re-remate dahil hindi na nila hinabol yung first group dahil mahihirapan na sila kundi minti na lang sila rito. At nakangiti pa si Dave kung makahanda pang Cromati at si Trace dito kailangan magsasacrifice siya sa kanyang kakampi dito kay Wins na siya yung re-remate dito pero kailangan rin pumalit dito ni Wins dito dahil kapag napagod si Trins dyan sa pagtrangko baka hindi na matuloy yung kalang remate yan. Kumbaga kailangan maintain sila rito. Kaya ito ay pumalit naman dito si Wins sa paghatak. Dito si Dave sa likuran. Kumbaga kakapit na muna yan siya dahil hindi na yan siya maghahabol. Kung dipinsa lang yan siya. Kumbaga handa na yung rumimati mamaya kaya mag-abang na tayo doon sa ating rematan kung sakaling hindi sila madidikita ng ating peloton. Solid na solid ang mga Team Exodus talaga dahil sila yung more active rin sa ngayon sa ating mga amateur dahil napakarami din at yan yung ating mga nakikita noon na mga MTB na talagang lumipas sa maging RB rin. At ito naman yung ating mga women's elite natin, katatlo rin dito sila kasama si Maura, nandito si Ibon. Nandito si Maura kasama dito at saka si Tash at Matilda Krog. Ito na dinadala dito ni Maura. Kaya nakangiti pa nga hindi man lang napapagod at hindi man lang pinagpapawisan dito si Maura at 160 km rin to sila. Yun nga lang ito yung ating second wave. At parang happy sila dito pero yung kanyang mga kasama na nasa likuran ay medyo hindi na umiimik. Bakit kaya? Si Winay kanina hindi na umiimik. Medyo lonely siya doon. Siyempre drugin na rin to dahil sa haba ng ruta ay doon ka talaga ay medyo mahihirapan din. Pero kapag sanay ka naman dito na nag-iinsayo na galito ka, layo yung ruta mo ay mas madali yan. Pero kapag hindi ka sanay niyan, ay medyo mapapasabi ka talaga na kailangan ko talagang mag-insayo ng long ride rin. At si Maura dito ang humahatak at abangan natin dito kung sino ang mananalo rin sa kanila rito. Ay, dahil nandito si Tash, kumaga ito yung baluarte niya. At si ito naman si Maura from Zamboanga yan. Si Matilda Krog from Manila yan siya. Kumaga dito natin abangan pero parang paunahin ata nila dito. Si Tash alihado dito kaya ang unang tatawid sa kanila at si Maura at saka si Matilda kaya ang pangatlo kaya abangan natin to Kumaga wala silang kalaban rito pero syempre abangan natin kung sino ang unang tatawid dito sa ating finish line ngayon. Grabe ang ating mga women's ngayon. Solid na solid. Ayun, wala silang prado dito dahil ito yung mga magandang laban sana kapag nandito yung mga champ bowlies. Dahil sila yung mga ka-match up nito ngayon. Dahil wala nga silang Linda at saka si Alex Inson. Grabe din yung dalawa natin noon Si Linda at saka si Alex Inson talagang kahit dalawa lang sila pero nakikipaglaban sila dito sa mga team Standard. Kaya ito ay napakaganda yung mga ensayo talaga nila. Kumbaga solid na solid. Kapag wala kang ensayo ay di mo rin yan magkagawa. At nandito na tayo sa may Mega World sa ating finish line. Sino kaya ang unang tatawid natin dito sa ating tatlo? Parang si Tash yung ating unang tumawid, follow by Maura at Matilda Krog yung ating pangatlo. At dito sa ating rimatihan ngayon, dalawang Team Exodus laban sa isa kay magandang laban at magandang rimatihan ang magaganap dito dahil kailangan dito ni Trins na magsasacrifice na nandito sa likuran yung kanyang ririmati na si Wens. Dahil isang sprinter
Dahil patag yung kanilang ruta, ang mga manghingibabaw talaga dito yung mga sprinter. Pero kapag may ahon, climber talaga. Pero nandito tayo sa patag ngayon. Sprinter dito at si Tris dito ang magsasacrifice dito sa kanyang kakampi na nasa likuran at si Dave dito nakadikit naman. Eto, magandang abangan yung kalang remat yan. Si Trins ang nasa harapan, si Dave nakikiramdam na dito dahil ang binabanta niya rito ngayon yung nasa likuran. Dinadala nito ni Trins, nakadikit si Dave rito. Dikitan yung kanilang laban. Last 200 meters si Trins ang umatak dito sa kanila. 51 kpsa sila rito. Si Dave nakadikit. Dahan-dahan talagang pinipiga rito. Nasa kanala, sa kaliwa pantay. Muntikan pa sila rito. Tapatan sila dito si Dave versus Wins. Ay sino kayo makakalabang sa kanila dito. At dahan-dahang umaagwat etong si Wins dito kay Dave. Grabe ba tiisan. Ang ganda at muntikan pa sila roon. Magkasimplangan at dito nga si Trins nga nagboiler rito. Si Dave naman ang nakadikit. Malayo pa oh. Last 300 meters. Binoilo na dito ni Trins. Pagdating nga dito sa last 200 meters dito ay dikitan talaga dito si Trins dito ang naghatak at nakadikit naman itong si Dave. At saka si Wins nasa likuran. Dinadala at din pinipwersa na itong hatake, no? Solid na yung hatak dito ni Trins. Nakadikit, nasa kanan naman itong umangat itong si Dave at ito ay muntikan pa silang magkasimplangan rito sa kanilang remat yan. At tapatan nga sila si Wins at saka si Dave dito pero dahan-dahan namang umuusad. Etong si Wins kay Dave, napakasulit talaga kapag sinasabi natin sprinter pagdating na sa remat yan dahil sila yung may kakayaang rumimati rito sa finish line. Sprinter talaga mangingibabaw. Lumamang rito at pangatlo natin dyan. Si Dave kangaya pang apat, si Wins at battle for fifth na naman tayo sa ating grupo rin dito. At si Prince Asas ang humatak na sa likod naman etong si Jomar. Shoutout kay Idol dyan. Grabe, basang-basa yan siya kanina. Ngayon, rematihan na naman sila dito. At si Prince Asas naman ang humatak. Jomar ang nasa likuran dito. Dinatan siya dito ni Jomar na kailangan niyang angatan dito. Battle for Frank 5 pero hindi na nakakapag-react itong si Prince dito. Medyo napagod siya sa kanilang trangkuhan rin kanila. Doon ka talaga mapapagod sa layo ng ruta. Kailangan mo talaga ay meron kang ensayo. At nandito si Tatay Tox, dating pro, ngayon ay bumalik pagka pro ha. Grabe yung sipa ni Tatay Tox. At remat yan silang Dayday rito. Dinadapaan dito ni Dayday. Nasa likod naman etong si Angel ng Team L Dominos. Eto si Dayday ngayon dumapapas dito. Ang lakas yung ating mga Wemes natin, congratulations at maraming salamat Iloilo City!